Ang lalawigan ng Capiz ang tinaguriang Seafood Capital of the Philippines. Dito ang dagat ay hindi lang tanawin. Bawat alon ay may dalang kabuhayan. Bawat huli ay may dalang pag-asa. Ay, ang pinakamadaling tatandaan kung ini-mention mo yung probinsyang Capiz ay Aswang. Hindi totoo yan. Ang katotohanan dyan, seafood capital ang Capiz dahil sa iniyayaman namin ang tawag sa Capiz na seafood capital. Pareha sa aming aquaculture. Ang aming aquaculture ay talagang masagana yan. In fact, siguro sa buong Pilipinas ay pangalawa kami sa buong Pilipinas. Dito mo matitikman ang malinamnam na sumpo, alimango sa aming mga fish pan, mga bangus namin dito ay parang nag-iihaw ka ng baboy pag yan ay inihaw mo yung aming bangus. Kaya iba talaga ang pagkain dito na seafood. Talagang malinamnam, malinis at masagana. Subalit sa likod ng masaganang huli ay may nakaambang isang hamon. Paano natin mapapanatiling kapaki-pakinabang ang huli at sulitin ang halaga nito? Sa Pilipinas, tinatayang 30% ng huli ng ating mga mangingisda ay nasasayang. Ang dahilan, kulang sa pasilidad, kulang sa kaalaman, at kulang sa tuloy-tuloy na suporta. Sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan at BIFAR, unti-unting binubuo ang isang bagong sistema kung saan hindi lang basta binibenta ang huli, kung hindi pinapalago pa ang halaga nito. Dito pumapasok ang bagong yugto sa pangisdaan, ang post-harvest innovations at mga value-adding products. Alam mo, ang munisipalidad ng Sapian ay isang coastal municipality. No? Halos lahat ng populasyon namin ay nakadepende sa kabuhayan sa pangingisda. Out of 10 barangay namin, 9 ang nasa coastal areas, no, ang barangay. Ang aming mga maliliit na mga mangingisda, mayroon silang mga, ang tawag dito sa amin, taba. No, parang fish pen, may surambaw, may mga iba-ibang pamamaraan ng paghuli ng lamang dagat. No? At mayroon pa kaming mga yung namumulot ng mga shellfish. Pero yung mga medyo magandang buhay nila ay nag-ooperate sila ng mga fish pond at kinokulture nila ang bangos, alimango at sugpo at mga shrimps. Well, malaking bagay ang pagdating ng BIFAR sa amin. Ang totoo niyan, napakaraming problema ng aming mga mamamayan, lalo ng aming mga mangingisda, dahil nga kulang sila sa mga pagkaalaman sa teknolohiya, sa sinasabing post-harvest management. At mga equipments, mga gamit, yun ang naging problema. Pero pagdating ng BIFAR, malaking bagay. Kasi ang nangyayari, ang aming agriculturist dito nakikipag-ugnayan sa BIFAR at yun, na nakikita ng BIFAR kung anong mga pangangailangan ng aming mga mangingisda at aking mga mamamayan. At kaya pagdating nila, nagbigay sila ng mga iba-ibang equipment, iba-ibang uri ng mga gamit na nakabuti sa at nakakapadagdag sa income ng aming mga mangingisda. Sa tulong ng post-harvest training at value-adding tools,
Ang dating sariwang isda, ngayon ay tinapa, pate, sardinas, fish burgers, crackers at kung ano-ano pa. Ang konsepto ng aquapreneurship ay sinimulan upang hikayatin ang mga mangingisda, lalo na ang mga kabataan at kababaihan na lumipat mula sa pangkaraniwang pangingisda tungo sa inobatibong negosyong pangisda. Sa tulong ng mentorship, product development at marketing support mula sa BFAR, maraming benepisyaryo sa Capiz ang nakabuo ng sarili nilang brand. Bottled bangus and oil, smoked tilapia, dried squid in vacuum packs, fish crackers at burgers. Ang dating isda na binibenta sa murang halaga, ngayon ay may dagdag na kita, tatak at dignidad. When we started the business po kasi, yung number one po talaga na objective po namin is to help the community. So lahat po ng staff namin po dito is from the barangay po, from the community. They are also part of the fisher folks. Kasi po yung mga in-laws ko po, like si Mama Lorna, siya po talaga yung inspiration kung bakit namin pinut up to. So yung ma-advise ko lang po sa mga mangingisda natin, sa mga fisher folks po natin, is number one po talaga, of course, yung hard work natin, be consistent, and of course, pag mayroong mga bago pong technology na pwede natin i-apply para po mas gumaan po yung business natin, and of course, para ma-diversify po natin yung business natin, mag-explore po tayo para matulungan po tayo na guminhawa po yung, yung business po natin. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang makikita sa produkto, kundi sa mga taong gumagawa nito. Ang aquapreneurship ay bagong pag-asa para sa mga kabataan sa pangisdaan, kung saan ang pagkamalikhain at diskarte ay ginagantimpalaan. Ako po, dati ang tratrabaho ko po, namimili ng feed mill, fish mill. So binibinta ko sa may mga fish pan operator. Kaya nananiwala tayo pag gusto nating umangat, bilis tayo maghanap buhay. Kaya nakatrabaho po ako doon sa LGU ng ilang taon lang, at saka sa totoo na marami akong naranasan na hirap sa pamumuhay. Ngayon, nandun ako sa Bangos. Hanggang nakarating kami dito sa kooperatiba. Nag-umpisa lang ako sa mga 30 to 40 hectares. Na ngayon, maabot na ako ng sobra 100. Pag nandito yung BFAR, nagpapasalamat ako ngayon, nakandito kami. Kaya talaga, binigyan kami ng festival, may kasama yung tray. May binigay ng similya, binibigay ng feeds, ilang lang. So, nagpapasalamat kami talaga na mayroon ang tulong ang BFAR. Kaya nag-usap kami ng grupo namin, mga dibon. So, pag nakita namin maganda yung sugpo, doon meron pasama rin yung kusong, ay kasama na rin yung naglulod kami ng sugpo at saka limango. Hindi ito magagawa ng BFAR na mag-isa, kaya't sa bawat proyekto, katuwang ang local government units, kooperatiba at mga samahan ng mangingisda. Ang diskarte, consultation, bago implementation. May boses ang komunidad, may direksyon ang proyekto, at may pagmamay-ari ang bawat benepisyaryo sa kanilang tagumpay. Malaking bagay ang pagdating ng BFAR sa amin. Yung binibigay ng BFAR, kagaya ng mga crates, yung mga lalagyan ng kinang-ani nila, yung mga equipment, kagaya ng mga scissors, yung mga knife, gloves, at patuloy ang pagbigay sa kanila ng mga instruction, no? Tuloy-tuloy yan, palaging may meeting, palaging pinatatawag sila, at ang BFAR niyan ang responsible. Kaya malaking bagay, at as a matter of fact, malaki ang pag-increase ng kanilang harvest at gumanda ang kanilang kabuhayan.
Well, of course, sinasabi ko nga na ang sapian ay isa sa mga bayan na nasa coastal area. Kaya malaki ang aming ambag sa aming probinsya para mapalakasin at patunayan na indeed ang Capiz is the seafood capital of the Philippines. Mula sa dagat hanggang sa hapagkainan, ang bawat isda ay may kwento. Kwento ng sipag, sakripisyo at pagbabago. Ang mga proyektong ito ay patunay na kapag binigyan ng tamang kagamitan, kaalaman at pagkakataon, ang mga mangingisda ay hindi lang basta manggagapas ng dagat. Sila ay maaaring maging taga-proseso, innovator, negosyante at leader ng sariling kinabukasan. At sa likod ng lahat ng ito, naroon ang BIFAR. Hindi bilang bida, kundi bilang tahimik na katuwang sa bawat kwento ng tagumpay.